ka-wonder, and we're back. But before anything else, mag-selfie muna tayo. Ngayong araw nga ay gagala tayo. Una namin pinuntahan ang Botanical Garden dito sa Baguio City. Pumasok kami dito sa souvenir shops nila at dito sa loob, matatagpuan ang mga samot-saring souvenir or pampasalubong kapag ikaw ay galing ng Baguio. Friendly advice lang mga ka-wonder, kung bibili kayo ng pasalubong, mas okay na sa mga souvenir shops kayo mismo bumili. Bago kami pumasok, nag-sightseeing muna kami mula dito sa taas ng souvenir shops nila. Napakagandang tanawin at napakalamig pa mga ka-wonder. At hindi na kami nag-aksaya ng oras, pumila na kami sa entrance ng Botanical Garden. 100 pesos nga palang entrance fee dito mga ka-wonder. Siyempre, pipitik mo na ang inyong napakalupit na maniniyot. Char! At ito na nga mga ka-wonder, papasok na kami sa loob kung saan maraming opportunities to take more pictures. At dahil na busy na ako mga ka-wonder para magpa-picture at kumuha ng picture nakalimutan kong vlogger pala ako kaya di ako nakapag-video sa loob na. Kaya tingnan nyo na lang mga pictures na ina-upload ko sa mga social media accounts ko mga ka-wonder. Char! Pagkatapos naman namin sa Botanical Garden, ay sunod naman namin pinuntahan ang Right Park. Pero bakit nung pumasok kami, nasa left siya, hindi right? Char! 15 minutes walk na pala siya from Botanical Garden, mga ka-wonder. Pagpasok niyo dito ay bubungad agad sa inyo ang mga apakaraming horse. At hindi na nga rin kami tumagal sa baba. Umakyat na kami sa taas na hindi naman namin alam kung anong sasalubong dun sa amin, mga ka-wonder. Sa sobrang taas ng aakyatin nyo dito mga ka-wonder, daig mo pa yung nakapag-move on ng isang linggo. Kasi pag inakyat nyo to, minuto lang nakapag-move on ka na. Sa sobrang taas ba naman ang iyong aakyatin? At sa mga oras na to, medyo hingal na rin ako at pagod na. Dito ata kami pinagpawisan mga ka-wonder. Ano, ha? Kaya pa. Kayanin natin to, ginusto natin to At ito na nga unang bumungad sa amin mga ka-wonder. Strawberry at ubi ice cream na 50 pesos ang isang cone mga ka-wonder. Kain tayo mga ka-wonder habang papunta sa hindi namin alam, basta naglalakad na lang kami dyan. Yun na nga mga ka-wonder, dito kami dinala ng aming mga paa. Sa Right Park, full of vines. At sa labas ng mga ka-wonder, dun makikita ang The Mansion. At sunod naman naming pinuntahan ay ang Mines View Park. Pero I suggest mga ka-wonder, kung magdi-DIY kayo at gusto nyo to puntahan, better to ride a taxi na lang kasi medyo malayo kung lalakarin at nakakapagod dahil hindi lang basta patag na daan, may paakyat rin. So far, okay naman siya dito. May mga bilihan ng mga halaman at may souvenir shops rin. Parang pinaghalong Botanical Garden at Right Park siya mga ka-wonder. Itong St. Bernard dog mga ka-wonder ay meron rin sa Botanical Garden. Mas malaki pa sa akin yan pero mababait at malalambing. Itong Igorot costumes naman meron rin sa Botanical Garden. 50 pesos ang rent at 1 to 7 na to take pictures. Pwede rin kayo mag-horseback riding mga ka-wonder pero di ko na tinry. Baka kasi makauwi ako ng Manila na wala sa oras. Char! At bumaba na kami dito sa overlooking view ng Mines View Park.
Alam nyo ba mga ka-wonder, pwede ka dito maglabas ng sama ng loob kapag broken ka, nakapagbagyo ka na, nakapag-move on ka pa, saan ka pa, magbagyo ka na. Char! Next naman namin pinuntahan ay ang Diplomat Hotel. But so to say, naka-close na siya. Hindi na pwedeng pumasok sa loob dahil hindi na daw safe sa mga gumagala because of falling debris na nanggagaling sa loob ng building. Kaya for the safety of everyone, mas minabuti na lang daw nilang isara ito. Kaya dito na lang kami sa labas ng picture taking at hindi na rin kami masyadong tumagal kasi parang uulan na siya mga ka-wonder. Katabi ng Diplomat Hotel ay ang Guinness World Records na largest 10 Commandments tablet building in the world na isa sa mga pride ng mga taga Baguio City. Wow! As in wow! Pangalawang beses ko na dito sa Baguio at pangalawang beses ko na rin to napuntahan mga ka-wonder. Pero nakakamangha pa rin talaga ang mga gawang Pilipino, lalong-lalo na sa mga taga Baguio. At di na nga kami tumagal at kailangan na namin umalis dahil umaambon na at may mga fog na rin. Kaya medyo malamig-lamig na rin ulit mga ka-wonder. Magla-lunch muna kami at papahinga dahil mamayang gabi ay babalik ulit tayo ng night market para mag-food trip. Years later. Dahil nakapag-recharge na kami mga ka-wonder, unang pinuntahan ulit namin ay ang Sky Ranch dito sa Baguio. Walking distance lang galing sa aming tinirhan at dahil malapit nito sa SM Baguio. As in, sa baba lang talaga siya mga ka-wonder. Maliit nga lang to na Sky Ranch compare sa Tagaytay mga ka-wonder pero mag-e-enjoy na rin kayo dito. Medyo sad girl pa si partner dyan mga ka-wonder dahil gusto niya kasi mag-rides dito. Diyan niya gustong mag-rides mga ka-wonder. Ayoko talaga. Umaayaw talaga ako. Sabi ko okay na ako sa malaking Ferris wheel. At ito na nga mga ka-wonder. Paakyat na kami sa taas para mag-ride sa malaking Ferris wheel. Kinakabahan pa rin ako dito dahil may fear of heights kasi talaga ako. Pero dahil minsan lang ang buhay at bakit di natin subukan ang mga bagay na di pa natin natatry sa buong buhay natin. Sana all. Nakapasok na kami dito sa loob. Chill-chill lang ang takbo mga ka-wonder. Wow! Motor yard? Ayan, may mga fog pa nga mga ka-wonder. Hindi na namin binuksan ang aircon kasi malamig naman at medyo maambon-ambon pa. After 15 minutes ride, nakababa na nga kami at hindi na rin kami nagtagal dahil ang next namin pinuntahan ay ang Burnham Park. Since tawid lang siya ng Baguio Night Market, nagsaglit na lang muna kami. Mag-ride rin sana kami kaso gabi na. Mas pinili na lang namin mag-food trip sa night market. At yun na nga mga ka-wonder, the best part ng travel is to eat. Hindi makakapigil ang ulan dahil halos parami ng parami ang mga tao. Nasa Indian street foods pala kami niyan mga ka-wonder, bumibili ng Indian barbecue nila or tinatawag na paneer kebab. Mix of grilled chicken, pork and beef with red and green pepper and mix of sauce ng yogurt, masala and chili powder. So far, masarap siya mga ka-wonder. Next naman ay binili naming tteokbokki at ang mga naglalakihang tempura sa Korean street foods.
rin siya mga ka-wonder at first time to try ng tteokbokki kasi mainit-init pa at nag-mix talaga yung hot and spicy. At syempre hindi rin papahuli at ang binabalik-balikan ng lahat, ang trending ngayon, natanghulo. The best ang travel kapag may kasamang food trip, mga ka-wonder!